Ang Sierra Madre ay isang mahaba at mahalagang hanay ng mga bundok sa Luzon, na nagsisilbing likas na hangganan ng ilang rehiyon sa bansa. Isa itong pangunahing bahagi ng kalikasan ng Pilipinas, na may malalim na epekto sa ekolohiya, klima, at kabuhayan ng mga tao sa paligid nito. Sa kabila ng mga benepisyong dulot nito, nahaharap ang Sierra Madre sa maraming banta at isyu na nagbabanta sa kalikasan at mga komunidad sa rehiyon. Lokasyon at heograpiya. Ang Sierra Madre ay matatagpuan sa hilaga-silangang bahagi ng Luzon. Nagsisimula ito sa hilaga, mula sa rehiyon ng Cagayan, at umaabot sa mga probinsya ng Isabela, Aurora, Quezon, at hanggang sa bahagi ng Rizal at Laguna. Ang kabuuang haba nito ay humigit kumulang 500 kilometro, at itinuturing itong pinakamahabang hanay ng bundok sa bansa. Ekosistema at biodiversity. Ang Sierra Madre ay tahanan ng maraming uri ng flora at fauna, kabilang ang mga hayop at halaman na endemic o tanging matatagpuan lamang sa lugar na ito. Halimbawa, ang Philippine Eagle, na isa sa mga pambansang hayop ng Pilipinas, ay matatagpuan sa mga kagubatan ng Sierra Madre. Bukod dito, ang mga puno tulad ng dipterocarp at ilang uri ng hardwood trees ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng balanseng ekosistema sa rehiyon. Ang kagubatan ng Sierra Madre ay itinuturing na isa sa mga huling bahagi ng rainforest sa bansa at nagsisilbing lungs ng Luzon. Binibigyan nito ng proteksyon ng klima ng mga nakapaligid na rehiyon at tumutulong sa pag-iwas sa mga natural na sakuna tulad ng pagbaha at landslides. Pinagmumulan ng yaman. Sa mga nakalipas na dekada, ang Sierra Madre ay naging pangunahing pinagkukunan ng mga likas na yaman ng bansa. Kabilang narito ang mga puno na ginagamit sa paggawa ng kahoy, pati na rin ang iba pang mga natural na yaman tulad ng mga mineral at pangisdaan. Ang mga komunidad sa paligid ng Sierra Madre ay umaasa sa agrikultura, pangingisda, at pangangalakal upang matustusan ang kanilang pangangailangan. Mga banta sa Sierra Madre. 1. Illegal na pagtutroso, ang pagputol ng mga puno ng walang tamang permiso o pag-aproba mula sa mga awtoridad ay isang malalang isyu na patuloy na nagiging banta sa mga kagubatan ng Sierra Madre. Ang illegal logging ay nagiging sanhi ng pagkaubos ng mga puno, na nagdudulot ng mga landslides, pagbaha, at pagkawala ng tirahan ng mga hayop. 2. Pagmimina. Ang pagmimina ng mga mineral at iba pang likas na yaman ay nagdudulot ng pagkasira ng mga kagubatan at ekosistema sa rehiyon. Ang pagmimina ng ginto, pilak, at iba pang metal ay kadalasang nagiging sanhi ng polusyon sa mga ilog at sapa, pati na rin ang pagkasira ng mga likas na tanawin. 3. Agrikultura at komersyal na pag-unlad. Habang mahalaga ang agrikultura sa mga komunidad sa paligid ng Sierra Madre, ang malalaking proyekto ng komersyal na agrikultura at mga plantasyon ng mga dayuhang kumpanya ay nagdudulot ng pagkawala ng mga natural na kagubatan at mga hayop. Ang mga ganitong proyekto ay nagpapalala sa deforestation at nag-aambag sa pagkasira ng kalikasan. 4. Pagbabago ng klima. Ang epekto ng pagbabago ng klima ay nararamdaman din sa Sierra Madre. Ang mas malalakas na bagyo, mataas na temperatura, at mga matinding pagbabago sa panahon ay may direktang epekto sa kagubatan at mga komunidad sa paligid ng bundok. Upang maprotektahan ang Sierra Madre at mapanatili ang mga yaman nito, maraming mga hakbang ang kailangang isagawa. Ang mga lokal na komunidad, mga environmentalist, at mga ahensya ng gobyerno ay nagsusulong ng mga programang tulad ng reforestation at sustainable agriculture. Ang pagpapalaganap ng tamang edukasyon at impormasyon tungkol sa kahalagahan ng Sierra Madre ay mahalaga upang makuha ang suporta ng buong bansa sa pangangalaga ng lugar. Ang pagpapalakas ng mga regulasyon laban sa illegal logging at pagmimina, pati na rin ang pagtutok sa mga makatarungang solusyon sa paggamit ng mga likas na yaman, ay mga hakbang upang matiyak ang kaligtasan ng Sierra Madre sa hinaharap. Ang Sierra Madre ay isang mahalagang yaman na hindi lamang may malalim na koneksyon sa kalikasan ng Pilipinas, kundi pati na rin sa mga kabuhayan ng mga tao sa paligid nito. Gayunpaman, ang mga banta tulad ng deforestation, pagmimina,
at pagbabago ng klima ay nagsisilbing hamon sa pagpapanatili ng kalusugan ng bundok at mga kagubatan nito. Ang proteksyon ng Sierra Madre ay nangangailangan ng kolektibong pagsisikap mula sa lahat ng sektor, mula sa mga lokal na komunidad hanggang sa mga pambansang awtoridad, upang mapanatili ang mga likas na yaman nito para sa kasalukuyan at hinaharap na mga henerasyon.